Alam mo ba na ang isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas ay nagsimula lamang sa simpleng tindahan ng sapatos? Ito ang kwento ng buhay ni Henry C. Mula sa pagiging isang batang mahirap hanggang sa pagiging tinaguriang Retail King of the Philippines. Si Henry C. ay ipinanganak sa Fujian, China noong 1924. Lumipat siya sa Pilipinas kasama ang kanyang pamilya, dala ang pangarap na makaahon sa kahirapan. Sa murang edad, natuto na siyang magtrabaho sa maliit na sari-sari store ng kanyang ama sa Quiapo, Maynila. Pero dumating ang matinding pagsubok. Nasunog ang kanilang tindahan at bumagsak ang negosyo ng pamilya. Sa kabila nito, hindi sumuko si Henry C. Sa kabila ng kahirapan, nag-aral siya sa Far Eastern University habang nagtatrabaho. Nagsimula siyang magbenta ng sapatos sa mga bangketa at dahil sa sipag at tiyaga, nakapagtayo siya ng kanyang unang tindahan noong 1958, ang Shoe Mart or SM. Hindi niya inisip na maliit lang siya, bagkus naniwala siyang lalaki ang negosyo basta't may tiyaga at sipag. Ngunit dumating ang World War II, nasunog ang kanilang tindahan at nawala lahat ng puhunan ng kanilang pamilya. Maraming tao ang nawalan ng pag-asa. Pero si Henry hindi siya sumuko. Nagtinda siya ng kahit anong pwedeng ibenta, sabon, palamig at kung ano-ano pa. Pinagsabay niya ang pag-aaral at pagtitinda upang may pangtustos sa sarili. Dito nagsimulang mabuo ang kanyang disiplina, gumigising ng maaga, nagtitipid at hindi natatakot magsakripisyo. Ang tunay na negosyante ay hindi sumusuko kahit ilang beses pang mabigo. Ang pagkatalo ay pansamantala pero ang pagbibigay up, permanente. Pagkatapos ng giyera, nakita ni Henry ang pangangailangan ng tao, sapatos. Nagsimula siyang magbenta ng second-hand shoes. Unti-unti nakapag-ipon siya at nakapagtayo ng kanyang sariling tindahan. Noong 1958, Shoe Mart. Sa simula, maliit lang ito. Pero kakaiba ang ginawa niya, hindi lang siya basta nagbenta ng sapatos. Nagbigay siya ng magandang customer service at tiniyak na maganda ang kalidad ng kanyang produkto. Habang lumalaki ang negosyo, sinimulan niyang magbenta ng iba pang produkto. Dito nagsimula ang konsepto ng isang department store na abot kaya ng masa. Hanapin ang pangangailangan ng tao at ibigay ito ng may malasakit at kalidad. Taong 1985, binuksan ang unang SM Supermall, SM City North EDSA. Maraming nagsabi na malulugi siya dahil malayo ito sa sentro ng Maynila. Pero mali ang hula ng lahat. Naging matagumpay ito at nagbigay daan sa pagdami ng mga SM malls sa buong bansa. Ngayon mahigit 70 malls na ang nakatayo sa Pilipinas at maging sa China. Dito lumakas ang kanyang titulo bilang Retail King of the Philippines. Ang mga malalaking pangarap ay kadalasang tinatawanan sa simula. Pero kung maniniwala ka, ikaw rin ang magtatagumpay. Hindi lamang sapatos at malls ang pinasok ni Henry C. Pumasok din siya sa banking industry. Noong 1968, binili niya ang Banco de Oro na noon ay maliit lang na rural bank. Sa kanyang pamumuno, pinalawak ito hanggang sa maging pinakamalaking bangko sa Pilipinas ngayon. Sa kanyang sipag at estratehiya, napatunayan niyang ang oportunidad ay makikita kahit saan. Basta may tamang pananaw, diversification, huwag kang matakot mag-explore ng ibang oportunidad. Si Henry C. ay hindi lang basta negosyante. Isa rin siyang tagapagbigay ng trabaho sa libo-libong Pilipino. Naging inspirasyon siya dahil ipinakita niyang hindi hadlang ang kahirapan para umangat. Sa loob ng maraming taon, kinilala siya bilang pinakamayamang Pilipino. Ngunit higit pa sa yaman, ang iniwan niyang aral ay mas mahalaga na ang disiplina, tiyaga at pananampalataya sa sarili ay daan patungo sa tunay na tagumpay. Ito ang kwento ng buhay ni Henry C., isang batang mahirap mula sa Fujian, China na naging pinakamayamang tao sa Pilipinas. Mula sa sapatos hanggang sa pinakamalalaking mall, mula sa maliit na bangko hanggang sa pinakamalaking institusyon, ang kanyang pangalan ay nakaukit na sa kasaysayan. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin. Ang kahirapan ay hindi hadlang sa sinumang may pangarap at tiyaga. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng inspirasyon at tagumpay. Maraming salamat sa panonood at see you sa susunod kong upload.